May maleta na ba ang lahat? Mga BDS na tanga, halina maglaro tayo. Parang lahat na lang yata ng kalaban at hindi nila kakampi may maleta. Ikaw, may maleta ka rin ba? But really, I'm so excited to actually see the evidence to back the claims of these 18 Marines. Lahat ng pinangalanan nila, lapagan ng ebidensya. Pati yung nakatanggap daw ng maleta. Pero apparently, patay na daw since 2015. Go! This is interesting. 18 ex-Marines, sure. Pero hanggat walang ebidensyang nilalapag at pinapakita, tell it to the Marines. Sawang-sawa na ang mga Pilipino sa batuhan ng putik. Puro naratibo, walang ebidensya. Kaya nga gustong-gusto rin namin matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte kasi nga gusto namin makita ang lahat ng ebidensya para naman fair sa kanya. Malay mo, may mga ebidensya din siya na magpapatunay na mali ang mga aligasyon tungkol sa kanya. Kaya nga naman, importante na makita ang mga ebidensya. Kahit sino pang involved dyan. Pero teka muna, itong mga ex-Marines, ito yung ayaw magpa-interview sa NBI ng paisa-isa. Gusto nila grupo talaga sila nakakausapin. Natatakot ba sila na baka mabuking o mabuko na pag hindi sila grupo na tinanong, hindi na magko-corroborate yung kanilang mga testimonya? Basta hindi na magkadibao ang ilang istorya. Tanaawa sa hearing karon, diba? Murag, mas daghan pa man o giyaw-yaw si Marcoleta kaysa sa mga guests nga 18 Marines. Hoy, Marcoleta! Bakit parang mas marami ka pang satsat at parang mas kabisado mo pa ang affidavit ng 18 Marines kaysa sa mga resource persons mo? Parang nung kay Orly Gutesa na may fake affidavit, parang mas kabisado mo pa kung saang page ang dapat sabihin, kung saang page ang dapat pag-usapan. Diba? Kwentong maleta to paper bag to envelope. In February this year, pinangalanan nila si De Lima na nakatanggap daw ng maleta. Pero syempre, umalma si Manay Laila. Sabi niya, paano ako makakatanggap ng maleta? Nasa kulungan ako niyan. So, dineliver ang maleta sa kulungan. Why? So, ang lawyer nila, si Baligod, admits error in naming De Lima in cash suitcase claims. So, pero ano yan? Affidavit yan? Ano yung typo na i-type si De Lima? Hoy! Sino pinagloloko nyo? Pero hindi pa siya nagtatapos ang kwento. Ay, hindi pala maleta. Paper bag pala. Ano ba talaga? Maleta? Paper bag? Baka susunod envelope na yan. Hindi rin nakaligtas at pinangalanan ang executive assistant ni Tito Soto na si Mark. And apparently, patay na pala siya since 2015. Hoy, bakit nakatanggap ng maleta ang patay? Paano yun? Sino scriptwriter nyo? Langyayan. At ito nga ang statement ni Tito Soto. I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. The name they mentioned na executive assistant ko raw na tumanggap ay si Mark. Mark died in 2015. Rest in peace. So ano yan? Ghost maleta. Ooh! Eto pa, si Loren Legarda at Mark Villar ay pinangalanan din. Nasa affidavit na nakatanggap din daw ng maleta. Pero sa pagdinig kanina, bakit hindi binanggit? Bakit hindi highlight? Matatandaan na nung ginawa ang affidavit na ito ay hindi pa nila kakampi si Mark at si Loren. Nasa kabilang bakod pa kasi sila noon. Now na nasa isang block na sila, bakit di na hinighlight? Maraming sobrang nakakatawang kasinungalingan. Pero really, gusto kong makita yung ebidensyang ilalapag nila. Isa-isahin, i-cross-examine. Lahat ng pinangalanan nila dapat mapatunayan without reasonable doubt. Baka bigla na lang kayong mawala pag pinatawag for cross-examination, ha? After all, that's our money and we have all the right to question where it went. Buwis na galing sa dugo at pawis ng mga mamamayan, mga manggagawa. Pero wag din kakalimutan na ang drama today na ginawa ay hindi naman talaga opisyal at recognized. Nagpupumilit na lang ang mga yan para pagtakpan ang kanika nilang baho dahil alam naman natin karamihan sa kanila ay sangkot sa samot-saring korupsyon. Ug kita ang katauhan, palayon tanga magigbisog para sa kamatuuran. Bisan nagkagubot na ang tanan. Maayong adlaw, maayong gabi, Pilipinas.